Mahigit 4 na dekada nang nagsusudsod si Nanay Leticia. Nung hapong yun, tinapos muna niyang asikasuhin ang apo. Dahil kailangan niyang umayod hanggang gabi para manghuli ng hipon. Hello, Nay. Hello. Nanay Leticia. Opo. Ready na. Ready na. At sinusuot niyo to. Ilang taon na sinusuot to? Butas na. Sira na. Noong araw din yun ay mag-isang papalaot sa ilog si Nanay Leticia. Hindi kasi makakapagsudsod si Lolo Pio. Kailangan talaga. Kaya nagpasa akong samahan siyang magsudsod sa ilog. Pero hindi lang pangkain, kundi pambaon ng dalawa niyang anak sa eskwela, ang pakay ni Nanay Leticia. Ito ang bangka ko. Sa akin yun talaga. Sira na kasi yan bangka ko. Oh, sige. Teka lang, Nay. Oo. Sige. Malawak ang Donsol River na napapalibutan ng bundok sa magkabilang bahagi nito. Barado. Oh. Mababa pa ang tubig sa ilog nang dumating kami. Ayun! Isang sapsap! Ano, kukunin ba natin yan? Hindi. O, para lumaki, no? Oo. Nay, ako, tatry ko. Sige. Ako muna. Hawakan mo siya sa lambat. Sige. Mas swabe yung pagtutulak dito kumpara sa dagat. Pero, yung mahirap yung putik sa ilalim eh. Nay, buksan mo yung ilaw mo. Kasabay ng pamamaalam ng liwanag ay ang paglapit naman ng mga hipon sa malawak na puti na aming inaapakan. Ayun! Meron ako naramdaman, Nay. Ayun! Meron na! 1, 2, 2, 3, 4. Pwede na yan. Sana na ito. Okay. Ayun, may isa. Isa. Ito na ipakawalan natin. Nanunusok ba yan? Hindi. Dalawa. Hindi, sandali. Dalawa. Ay, nakawala pa. Ano sa butas? Wala, malalim na. Malalim na. Ito. Malaki. Ito. Ay, ito. Sugpo ba yan? Bulaw. Ang strategy na gagawin namin, sa malalim na kami talaga. Kasi mas nakakatuwa eh. Oh. Yan o, para mas maramdaman yung dami. Oh. Medyo marami-rami na yan. Oh. 3, 4, 5, 6, 7, 10, hindi rin pa eh. Oh. 11, 12. Dito sa ilog, walang katapusang kadiliman lang ang tanaw. Maliban sa paminsan-minsang kislap mula sa maliliit na ilaw ng ibang manunutsod. Medyo ngayon, medyo madali. Kasi sumasabay, kaya lang nakakatakot. Oh, yan na. Oh, atak. Nakaka-excite na nakakatakot. Taas! Ay, may pake. May umano dyan, Kahoy. merong kumapit. Yan dyan. Nung gabing yun, mahigit 20 lalaking manunudsod ang nakasama namin ni Nanay Leticia. Tulad niya, ilang oras nang babad sa tubig, pero kakarampot pa rin ang huli nila. Makalipas ang ilang oras,
nagpasya si Nanay Leticia na umahon para makauwi at makapagpahinga na. Kinaumagahan, maagang gumising si Nanay Leticia. Dumiretso agad siya sa palengke. Ubos na. Naubusan pa man sana. Ano diyan manay? 50. Sa mall mo. 50 yan lahat. 40 na lang. Pero kung mas mahabang oras ang iginugol ni Nanay Leticia sa ilog, minuto lang ang hinintay niya Wala na. na mabenta ang nahuling hipon. Oh, balon. Mag-adal ning formal para makatapos. Perang saglit lang dumaan sa palad ni Nanay Leticia, ibinigay niya agad sa dalawang anak Pag-uwi. para may pambaon sa eskwela. Dalawang beses sa isang linggo, nagwawali sa kalsada si Nanay Gemma. ₱690 ang buwanang pasweldo sa kanya ng barangay. Sa ilang araw na nakasama ko siya, nakita ko kung paano na lang niya pinagsusumikapang mairaos ang bawat kain ng pamilya. Yun lang, isang kahig, isang tuka pa rin ang kalagayan nila. Yung mamayang gabi niyo, kamusta? Mamaya, pag magdidiskarte pa rin ng pagkain, May sasain pa ba? meron pa man kaya lang, Ilan? tatlong takal na lang yan. 3 takal kasya kanina yung 3 takal. Sa mga bata lang yun, yung mga malalaki hindi kasama yun. Matagal nang ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagsusudsod sa probinsya ng Sorsogon. Pinagbabawal kasi nga yung pagsudsod na activity is nasisira niya yung seabed po niyan. Kumbaga yung pagsudsod na ginagamit, na sisira niya yung mga seagrass and yung mga tirahan ng mga isda, kaya pinagbabawal. Kahit bawal, patuloy pa rin ang mga katulad ni Nanay Gemma at Nanay Leticia sa pagsudsod. Ang sabi naman nga namin, bakit babawalin yung pagsusudsod? Buti kung meron silang binibigay sa amin ng trabaho. Wala naman binibigay, kaya hindi naman maiwasan na hindi sila magsudsod dyan kahit bawal. Pero sa totoo lang, pagod na rin daw sila sa pagsusudsod at bukas sa alternatibong mapagkakakitaan. Hindi na sana magtanong-tanong kung yung puhunan magtinda na sana. Magbakal sira o buyod, ipagtinda dito sa palengke. Isang bagay na naiintindihan naman daw ng mga tulad ni Kapitan Ariel. Hindi hinuhuli. Hindi siya naman totally inuhuli kasi talaga nga kulang ng pagkakakitaan na nakikita na alternatibong pagkakakitaan. Okay. And yung pagsudsod, may season naman siya, hindi naman totally araw-araw na ginagawa. Marahil mahirap talagang ipagwalang bahala ang pinagsama-samang ingay ng mga kumakalam na sikmura. Kaya't kalbaryo man para sa magtiyahing Leticia at Gemma ang paulit-ulit at matagalang pagyuko para magsudsod sa grasyang singilak ng pinapangarap nilang kaginhawahan. Kahit mag-isa'y pinipilit nilang sumayaw sa agos ng buhay. Dahil walang trabahong mas hihirap pa sa pagiging isang ina.